Napag-usapan natin ng patungkol sa pagka-receive nitong si Rimuru ng mga information na nagsimula na palang manugod ang kanilang mga kalaban sa iba't ibang mga locations, kaya kinailangan niyang i-cancel ang kanilang party. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So, kinailangan nga ni Rimuru na mag-give up dun sa may dress nitong si Hinata dahil ngayon merong mga significantly more important na problema kasi hindi lang isang location kundi dalawa ang magkasabay na inatake ng kanilang mga kalaban. Kaya alam ni Rimuru na hindi siya aabot sa kinagabihan na party. Ito ay magiging matagal na battle. Naisip rin itong si Rimuru dito na ang isang battlefield ay maaaring isa lamang decoy kaya wala halos way para malaman kung saan talaga dapat siya mag-focus. So talagang nabadtrip siya dun sa may natanggap niya na balita. At naisip niya na pagsisisihin niya daw itong mga ito sa pagsira nito sa gabi nila ni Hinata. With that in mind, ay nagsimula na siya mag-isip ng mga countermeasures. Naging seryoso na ang ekspresyon nitong si Rimuru at napansin nitong si Hinata ito. Kaya nagtanong siya kung meron daw bang problema. Tumango naman itong si Rimuru sa kanya at ipinaliwanag nitong si Rimuru na on the move na daw ang kanilang mga kalaban. Dalawang locations daw ang ini-invade nitong mga ito at mukhang meron din daw na kalaban sa kanilang party location. So overall, 3 locations talaga na magkakasabay ang kanilang kailangan natutukan. Nag-reply naman itong si Hinata sa kanya na sila na daw ang bahala sa mga kalaban na sumugod dito sa may Ingrasya. Napaka-reliable daw nitong si Hinata dito na hindi man lang niya hinintay na mag-request sa kanya ng assistance itong si Rimuru. Nakapag-decide na agad siya na sila nang bahala. Kaya ang ginawa ni Rimuru binigyan niya ng order itong si Testarossa. Sabi ni Rimuru sa kanya maki-operate daw itong si Testarossa kay Hinata at ayusin daw nila ang kanilang current situation. Tumugon naman itong si Testarossa na naiintindihan niya daw. For the time being, magagather daw muna ng more info kay Benimaru itong si Rimuru. Nag-report itong si Benimaru na chinecheck niya pa rin daw ang kanilang current situation at mukhang napakasama daw ng kalagayan nila ngayon. Pero napansin itong si Rimuru na hindi naman nagpapanik itong si Benimaru dito kahit na napaka-tense ng kanilang situation. At nung natapos na siya sa pakikinig ng report, nalaman niya na masama nga ang lagay nila pero hindi daw kasing sama ng kanyang inaasahan. Sabi ni Benimaru unahin niya daw muna ang report regarding Eurazania. Evenly matched daw ngayon ang forces nila Milim at forces nitong sila Zelenius. Supreme Magic daw ni Carrera ang nag-served as a catalyst para magsimula ang gera. Pero meron daw isang entity sa kabilang side na kayang magbalik ng magic. Kaya kinailangan din nila Milim na i-defend ang kanilang mga sarili laban sa kanilang magic na ginamit. Nagulat itong si Rimuru dito pero na-realize niya na possible nga ito using spatial domination ability. Ang hindi niya lang maisip sino kaya sa mga ito ang capable enough na ibato pabalik ang magic nitong si Carrera. Kaya nag-reply itong si Shell Sensei na depende daw ito sa may computing power ng isang individual at depende rin sa skill and power ng spell na ibinato sa kanila. Kung ito daw ay isang destructive spell ay possible daw na ma-channel ito pabalik by distorting the space. Pero pag nagkamali ka daw dito maaaring sariling mga kakampi mo ang mag-take ng damage. Kaya most of the time ay hindi talaga ito recommended. Na-realize dito nitong si Rimuru na itong nagbalik ng spell na ito merong mataas na computing power at confident enough para i-channel pabalik yung atake na inirelease nitong si Carrera. Ang mga kalaban daw merong 8 insect generals at ang lahat daw ng mga ito present dito. In addition, nandito rin daw ang insect lord na si Zelenius mismo. Kaya currently hindi pa gumagalaw itong si Milim dahil hinihintay muna nila na ito ay magpakita. Ang lumalaban lang daw ngayon ang 4 Heavenly Kings na katulong nitong sila Carrera. Nagulat itong si Rimuru dito na meron din daw palang 4 Heavenly Kings itong si Milim. Talagang pati naming ginaya nito sa kanya pero hindi naman yun ganun kaimportante. Ang tinanong ngayon nitong si Rimuru kay Benimaru kung sa tingin daw ba nito may chance silang manalo. Ang sagot naman nitong si Benimaru sa kanya hindi daw siya sigurado kasi mahirap din daw talunin itong kanilang mga kalaban. Nag-reply naman itong si Rimuru dito na mag-send pa daw itong si Benimaru ng additional reinforcements sa Eurazania. Kaya sumagot itong si Benimaru sa kanya na nakapagpadala na daw siya ng 300 na members ng Team Kurenai. Kaya wag daw mag-alala itong si Lord Rimuru na reassured siya ng dahil dito. Napaka-competent daw talaga nitong si Benimaru kasi hindi na ito naghintay ng order na galing nga sa kanya. Ini-assess nito ang situation
decision at gumawa agad ito ng action. Quick and decisive na general ito. 50 lang ang kayang isend ng transfer circle in one go. Pero kapag in-replenish agad nila ang magic kills nito, pwede uli nila itong magamit right after. And with the help of Veldora, mabilis nilang na-isend ang 300 na reinforcement. Ang leader daw ng group na ito itong si Gobwa. Currently daw, mukhang dinedate nito itong si Fobio. Pero that's a story for another video. Ngayon, nagkaalala pa rin ng konti itong si Rimuru. Kasi nga, kahit nagpadala sila ng 300 reinforcement, hindi pa rin siya mapanatag totally. Dahil alam niya na more than 1 million pa rin ang bilang ng kanilang mga kalaban dito. Although remarkable naman ang mga abilities nitong Team Kurenai. Ang bawat isa sa mga members nito ay over A rank ang classification. Pero nag-aalala pa nga rin itong si Rimuru. Kaya tinanong siya nitong si Benimaru kung gusto daw ba nito na isend niya dito ang group nitong sila Gopta. Magpapadala pa rin daw siya ng 100 na reinforcement ng mga Goblin Riders para mas maraming reinforcement ang mapunta sa Mayorazania. Malalakas rin naman itong mga Goblin Riders. At ngayon, free itong mga ito kasi hindi naman nila kailangan bantayan ng Tempest. May mga guard naman ngayon ang kanilang labyrinth. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.